gustong mag-alaga ng manok pero ayaw nila sa native chicken. Kasi raw mabagal lumaki, mabagal bumigat at kung pakakainin mo pa ng commercial feeds ay baka raw malulugi. So may mga interested naman na mag-alaga at pinag-iisipan nila talaga kung ano ba talaga ang ipapakain nila. Kahit pakainin mo ng commercial feeds ang mga native chicken hanggang 3 months, from day old to 3 months, ay may kita ka pa rin kung susundin mo yung measurement ng pagkain nila per head per day. Kung hindi mo susundin, malamang hindi ka kikita. Lalo na kung sobra-sobra ang naibigay mo, no? Doon sa case ng mga pagpapakain ng mga gulay, mga natural na pagkain, hindi ko yun madidiscuss kasi hindi ko yun ginagawa. Ang ginagawa ko lang ay yung pagpapakain ng commercial feeds na pure from day old hanggang 3 months. So mula doon sa day old hanggang 3 months, gagastos ka lang naman kung halimbawa may 100 heads ka na kiti. Gagastos ka lang naman ng 14,791.7. Yun yung magagastos mo sa feeds nila hanggang 3 months. At kung halimbawa yung 100 heads na yon ay nabenta mo, example yung pinakamababang timbang na nagagawa ng mga native chicken, yung 1 kilo. Pero actually, yung totoo niyan, may mga bumibigat ng hanggang 1.3, 1.2, 1.1, lalo na kung maraming mga lalaki. Yung mga babae, hanggang 1.1, 1.2, ganun. Pero yung lalaki, umaabot ng hanggang 1.3. Lalo na kung ang inaalagaan mo ay yung upgraded native chicken na ang parents nila ay parehong bulky. Yung malalaki ang mga katawan, kagaya ng Rhode Island Red, at iba pang mga heritage, no, yung Black Australorp, mga ganon. So malalaki ang katawan ng mayon. Tapos i-cross mo sa native, malalaki yan, malalaki ang outcome. Kung mabebenta mo yon ng 200 pesos, yung 200 pesos minimum pa yon kasi sa ibang lugar 250, 280, mga ganon. Pero dito sa amin kasi 200 to 250, depende dun sa lugar. So may 200, 220, 250, mga ganyan. Pero gagawin lang natin na example, yung 200 pesos at saka yung pinakamababang timbang na magagawa ng mga manok. So magkano ang mapapagbentahan mo doon sa 100 heads na kiti na pinalaki mo? Ay di meron kang 20,000 na gross sales. Babawasin mo yung 14,791.7 na feed consumption nila. Yun ay kung sinunod mo yung standard na pagkain nila. At itong example na sinasabi ko sa inyo ay ito yung ginagawa ko, yung pagpapakain ko ng commercial feeds na hindi ako naglalagay ng vitamins sa inumin nila. Walang ibang mga gamot na nilalagay ko, kundi yung mga dahon-dahon lang. So commercial feeds lang ang kukumpitin. Yung 20,000 minus 14,791.7, meron kang gross income na 5,208.3. Yun yung gross income mo sa 100 na kiti na pinalaki mo. Bawasin mo ngayon yung kinain ng mga inahin, yung mga nanay nila. Kasi 'di ba, kung yung example ko noon na pag 100 heads 10 inahin, iitlog ng tig sa 10, 100 eggs. Yung 10 inahin na yon, 1,395 pesos ang consumption nila sa loob ng 45 days na tig 3 pesos and 10 centavos sila araw-araw. Kaya 1,395. So ibawas mo yun doon sa 5,208.3, meron kang 3,813.7. Ito ay 100 heads lang nakiti, no? So maliit lang na population yan. Pero kung meron kang 500 heads nakiti, gagastos ka syempre ng feeds na 73,958.50. Ngayon, yung tig-1 kilo na sinasabi ko, kung mabebenta mo lahat yon, yung 500 kilos na yun, na tig 200 pesos, edi may 100,000 ka na napagbentahan. Bawasin mo ngayon yung 73,958.50, merong 26,041.50. Dito, pinag-uusapan pa lang ay yung tig-1 kilo. Yung average na timbang nila ay 1 kilo lang, no? 1 kilo. Na tig 200 pesos per kilo. So bawasin mo ngayon yung kinain ng mga inahin na
50 heads. Kasi kung 500 heads na yung ano mo, yung na-produce mo, possible na yung 50 heads na inahin mo ay nakaitlog ng tig 10, so 500 heads. Oh, di kumain sila ng 6,975 pesos. Bawasin mo yun dun sa 26,041.5, meron pa ring 19,066 and 50 centavos na net income mo. Ito ay walang vitamin sa inumin, walang antibiotic na gastos, walang mga probiotics, etc. Commercial feeds lang ito. Tapos, kung halimbawa naman, paano naman? Kung 100 heads mo, nag-average ng 1.1 kilos, no? Di makakabenta ka ng 22,000. No? Kung 1.1 ang average ng 100 ulo mo, 22,000 ang gross sales mo. Ibawas mo ngayon yung kinain nila kasi syempre 100 heads pa rin, o di 14,791.7, no? So meron kang 7,209 na gross income. Bawasin mo yung 1,395 na kinain ng mga inahin habang hinihintay mo na mangitlog, nangingitlog, nagpipisa or naglilimlim. So 1,395 yun, no? 7,209 minus 1,395 equals meron ka pa ring net income na 5,814. Pero dun sa 500 heads naman, kaya ako sinasabi ito, comparison nyo, depende na sa inyo kung anong gusto nyong alagaan, kung maliit lang o malaki. Diba? Kasi sabi nga nila, kung maliit lang at nagsasayang ka ng panahon, huwag na. Sabi nila. Pero alam nyo, makakapag-aral ka naman habang maliit pa ang manukan mo. Kasi habang maliit pa, marami kang mapapag-aralan yan along the way. Sa mga pagpapakain, wala ka namang ilaw na gagastusin. Wala ka namang incubator na gagastusin kasi ito natural lang na pagpapapisa. Hindi ginagamitan ng incubator yung pina-example ko sa inyo, ha. Doon naman sa 500 heads na limbawa 1.1 kilogram ang average timbang, no? Yun pa rin ang pagkain ng 500 heads. 73,958.50. Makakabenta ka ng 110,000. Ibawas mo ngayon yung 73,958.50 doon sa 110,000. Meron ka pa naman 36,041.50 na gross income. Bawasin mo yung 6,975 na kinain ng mga inahin mo habang hinihintay mong mangitlog hanggang paglimlim hanggang makapisa. Di meron ka pang natitirang 29,066.5. Yun ay kung yun yung population mo. At saka, ang pag-aalaga na yun ay yun lang yung population mo within the period ng 3 buwan. Pero kung halimbawa, gumawa ka ng scheme mo na every week meron kang 100 kiti na ma-dispose, o hindi mas maganda, di ba? Doon lalaki ang income mo. So nasa iyo kasi, nasa iyo na farmer kung paano yung schedule or yung scheme na gagamitin mo. Na kahit na commercial feeds ang ipakain mo, meron kang strategy doon sa paano ba yung pag-aalaga mo, ilang beses ka magdi-dispose or ilang beses ka ba magpo-produce ng kiti na tigwa 100 sa loob ng 1 buwan. Parang ganun. So depende na sa'yo kung kakayanin mo. Or kaya 500 heads sa 1 buwan. Ganun. Na ma-dispose mo. Depende na yun sa'yo. Pero tandaan nyo, ang pag-aalaga ng manok ay para ding mga ibang businesses din yan na traditional na kailangan meron ka munang market, meron kang customer bago ka makapag-expand. Yun. So pag-aralan mo lahat yun para hindi ka malugi, para hindi ka bumagsak. Kasi kung magta-target ka na mag-aalaga ng marami muna, tapos hindi mo alam kung saan mo ibebenta, pakakainin mo na lang ng pakakainin ang mga yon, commercial feeds pa naman. Di siyempre, saan mapupunta yon? Yung plano mo na kumita ka ng malaki, wala, diba? Aalagaan mo lang na palalaki ng mga yan, mamaya inahin na silang lahat, katatandang na silang lahat, wala kang pagdidisposan, o hindi maganda, diba? So yun yung kailangan pag-aralan mo. Pag-aralan mo muna ang market mo. Tapos kung paano ka mag-aalaga, paano ba scheduling ng disposal mo, ano target mo.
So pag nakakita ka ng market mo, kailangan pala meron akong 100 heads per week na i-dispose. So kailangan ito dapat ang inahin ko. Ganon. Kung ang gusto mong pagpapapisa ay natural. Yung iba nag-incubate sila. Pero ako, hindi ako gumagamit talaga ng incubator. Kasi nakikita ko yung kapatid ko, nag-incubate siya, tapos biglang nag-brown out. Magdamag yan, tapos kalahati pa ng araw, hindi wala na yung kiti, hindi na napisa. So, nanghihinayang ako pagka ganun, dami pang naman inilagay sa incubator niya. So, ako lahat, kahit yung mga pinapapisa kong RIR, inahin ko na native ang nagpipisa doon, ang naglilimlim. Kaya huwag kayong matakot na magpakain ng commercial feeds na puro. Kasi kung pure na commercial feeds ang ipapakain mo, wala ka na, kagaya na nga sinabi ko, wala ka nang iisipin na iba pa dahil may probiotics na doon. May nakakalakas na ng immune system yung mga nandun na may vitamins, minerals, etc. Ganon. So hindi na ako naglalagay ng vitamins kung ano-ano pa dyan sa inumin. Yan lang. Pakakainin ko lang ng feeds. Tapos, yung inumin na nga nila, pag may barley ko, kagaya ngayon, may dumating akong barley, o binigyan ko yung mga kiti ko ng barley. Pero may nakastak ako dun na dahon ng malunggay sa ref. Dahon ng malunggay, dahon ng oregano. So pinagsasalit-salit ko yon. Tapos yung guava leaves naman, aabot lang ako dyan sa mga sanga ng guava dyan sa likod namin. Hinuhugasan kong maigi. Para, yun yung kinakaras ko talaga na pinapainom sa kanila. So kung gagamit ka pa ng maraming mga supplement, no, mga vitamins, antibiotic, regular ka nagpapainom ng ganon, sa akin kasi wala. Feeds lang. Depende na sa inyo, no. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos. Kasi dito sa channel ko, marami kayong matututunan. Thank you din sa mga sharer. At yung mga nagko-comment, thank you sa interest ninyo sa topic ko. Salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at paratilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.